like, comment, subscribe. Si Kai Sotto ay isang kilalang Pilipinong basketball player na itinuturing na isa sa mga pinakatalentado at may pinakamalaking potensyal sa kasaysayan ng Philippine basketball. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Buong pangalan Kai Zachary Sotto. Ipinanganak May 11, 2002, sa Las Piñas City, Philippines. Taas 7 feet 3 inches, 221 centimeters. Ginagawa siyang isa sa pinakamataas na manlalaro mula sa Pilipinas. Posisyon Center. High school career. Naglaro para sa Ateneo Blue Eaglet sa UAAP Juniors Division, kung saan pinangunahan niya ang koponan sa isang championship. Nagpakita ng malaking potensyal, lalo na sa scoring, rebounding, at shot blocking. Paglipat sa USA. Noong 2019, lumipat si Kai sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang kanyang pagdevelop sa basketball, sumali sa The Skill Factory, TSF, sa Atlanta, Georgia. Naging bahagi rin siya ng mga elite basketball camps, kung saan naipakita niya ang kanyang talento laban sa mga international prospects. G-League Ignite. Sumali siya sa NBA G-League Ignite noong 2021, isang programang naglalayong mag-develop ng mga young prospects para sa NBA. Gayunpaman, hindi niya natapos ang buong season dahil sa mga issue sa logistics. Professional career. Naglaro si Kai para sa Adelaide 36 years sa NBL, National Basketball League, sa Australia noong 2021 hanggang 2023. Naging solid contributor siya sa team bilang center, nagpapakita ng shot blocking, shooting range, at rebounding. Sinubukan niyang pumasok sa NBA ngunit hindi nakasama sa 2022 NBA Draft. Sa kabila nito, patuloy siyang naghahanap ng pagkakataon sa NBA Summer League at iba pang liga. National Team, Gilas Pilipinas. Regular na miyembro ng Gilas Pilipinas mula sa kanyang kabataan. Kasama siya sa mga international tournaments tulad ng FIBA Asia Cup, FIBA World Cup Qualifiers, at SEA Games. Kilala siya sa kanyang dominating presence sa paint, lalo na laban sa mga kalabang teams sa Asia. Style of play. Si Kai ay isang modernong big man. Bukod sa taas at haba, mayroon siyang sapat na skills sa shooting, may kakayahan siyang mag-shoot mula sa labas, na bihira para sa mga traditional big men. Defense, kilala sa shot blocking at rim protection. Passing, magaling magbasa ng laro, kaya't epektibo rin sa ball movement ng koponan. Legacy at potensyal. Bagamat hindi pa siya nakakarating sa NBA, si Kai Sotto ay nananatiling simbolo ng pag-asa para sa mga Pilipinong nangangarap na makilala sa international basketball. Ang kanyang kasaysayan at karera ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na dalhin ang bandila ng Pilipinas sa mas mataas na antas ng basketball. Ang mga adhikain ni Kai Sotto ay umiikot sa kanyang mga pangarap, personal na layunin, at pagmamahal sa bansa. Narito ang ilan sa mga kilalang adhikain niya. Makapaglaro sa NBA. Isa sa mga pangunahing pangarap ni Kai ay ang maging kauna-unahang full-blooded na Pilipino na makapasok sa NBA. Ito ang dahilan kung bakit siya nagsikap na mag-train sa ibang bansa at sumabak sa iba't ibang international competitions. Maging inspirasyon sa kabataan. Layunin niyang maging inspirasyon para sa mga batang Pilipino na nangangarap din sa larangan ng basketball. Pinapakita niya na sa kabila ng pagiging mula sa Pilipinas, posible ang makipagkompetensya sa mga pinakamagagaling na atleta sa buong mundo. Iahon ang larong basketball ng Pilipinas. Gusto niyang makatulong na itaas ang antas ng Philippine basketball sa international stage. Sa kanyang paglalaro para sa Gilas Pilipinas, pinapakita niya ang kanyang dedikasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagsuporta sa national team kahit abala siya sa kanyang professional career. Bigyan ng karangalan ang Pilipinas. Naniniwala si Kai na ang kanyang tagumpay sa basketball ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa bayan. Sa bawat laban niya, dala niya ang pangalan ng Pilipinas, layuning patunayan na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pandaigdigang kompetisyon. Patuloy na mag-improve bilang isang manlalaro at tao. Bukod sa pagiging mahusay na manlalaro, nais ni Kai na maging mabuting halimbawa sa labas ng court. Ipinapakita niya ang kahalagahan ng disiplina, pagsusumikap, at pagpapakumbaba sa kabila ng kanyang tagumpay. Magsilbi bilang bridge para sa ibang Pilipino athletes.
Gusto niyang maging daan para mas maraming Pilipino ang mabigyan ng oportunidad na makilala sa international basketball. Sa kanyang impluwensya, umaasa siyang mas marami pang scouts, coaches, at liga sa ibang bansa ang magbibigay pansin sa talento ng mga Pilipino. Magtaguyod ng suporta para sa sports development. Sa hinaharap, maaari rin siyang tumulong sa pag-develop ng grassroots basketball programs para sa mga kabataan sa Pilipinas. Layunin niyang mag-ambag sa mas malawak na sistema ng sports development sa bansa. Ang mga adhikain ni Kai Sotto ay hindi lamang nakasentro sa kanyang personal na tagumpay, kundi pati na rin sa pagbibigay inspirasyon at kontribusyon sa mas malaking komunidad ng Pilipino. Ang antas ng pamumuhay ni Kai Sotto ay maituturing na mataas, lalo na dahil sa kanyang tagumpay bilang isang professional basketball player sa iba't ibang international leagues. Narito ang mga aspeto ng kanyang pamumuhay na nagpapakita ng kanyang kasalukuyang antas ng buhay. Profesyonal na karera. Si Kai ay naglaro sa mga kilalang liga tulad ng National Basketball League, NBL, sa Australia at iba pang international leagues, kung saan siya tumatanggap ng malaking sahod. Bukod dito, patuloy din siyang sumasali sa mga international events, tulad ng Summer League, na nagdadala ng karagdagang kita at exposure. Sponsorships at endorsements. Dahil sa kanyang kasikatan bilang isang pambansang atleta, maraming kilalang brands ang kumuha sa kanya bilang endorser. Ang kanyang mga endorsement deals ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa kanyang kita at karangyaan. Buhay sa ibang bansa. Dahil sa kanyang pagsasanay at paglalaro sa ibang bansa, tulad ng Estados Unidos at Australia, namuhay siya sa mga lugar na may mataas na pamantayan ng pamumuhay. Ang exposure na ito ay nagpapakita ng kanyang kakayahang makibagay sa global lifestyle. Bagamat may kakayahan siyang magkaroon ng marangyang pamumuhay, nananatili siyang simple at grounded sa kanyang ugali, na pinapakita ang kanyang pagiging mapagkumbaba sa kabila ng kanyang tagumpay. Bagamat si Kai ay nakakaranas ng kaginhawahan sa buhay dahil sa kanyang tagumpay, ipinapakita rin niya na ang disiplina at pagsusumikap ang mga pangunahing dahilan ng kanyang kasalukuyang estado. Ang kanyang mataas na antas ng pamumuhay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng kanyang pamilya at sa kanyang adhikain na iangat ang Pilipinas sa larangan ng basketball. Thanks for watching. Subscribe, like and share.